So, meron daw tayo, let's say, A na 1, 3. 1, negative 3. B, that is 3, 2. Then, yung C natin, let's say, negative 2, 3. 4. Yan. Then sabi, show that the points 1, negative 3, 3, 2, negative 2, 4 are vertices of an isosceles triangle and find its area. So, madali lang, di ba? So, remember guys, ang isosceles triangle natin is kung meron tayong triangle, ito yung base, then yung side niya is parehas. So, by markings, may gets mo yan. So, ngayon, ang formula naman sa area ng triangle natin is 1/2 base times height. So, ibig sabihin, kukunin mo yung height net. Etong side na ito, guys, hindi yan yung height, ha. Ito yung magiging height natin. Perpendicular dapat yun lagi sa base. Anyways, so, i-graph natin siya. So, let's say, meron tayong Cartesian. So, yung A natin, lagay natin. So, meron tayong 1, negative 3. So, 1 units, then 3 units downward. Ito yung point A natin. And alam mo yung ordered pair nun is 1, negative 3. Then, punta tayo sa 3, 2. So, 1, 2, 3. Then, 2 units upward. Ito yung B natin. Then, meron tayong negative 2 tsaka 4. Negative 2, sa left yun. Then, 4 units upward. So, 1, 2, 3, 4. So, ito yung magiging C natin. Sundan? Sundan mo? May hirap. Wala pa akong ruler. Ay, meron. Ay, wala. Pero pag kinonect natin yan, guys. So, pag kinonect, makakabuo ka dyan ng isosceles. Ang ganda ng ano ko. Straight panis. Anyways. So, ito yung magiging parang ito yung parehas nila na side. Kasi kita naman no? Na ito yung mukhang mas equal. Pero pag nilagay mo siya guys sa graphing paper, mas maganda. Mabivisualize mo yan. Anyways, pero kung nagtataka ka kung ano yung mga side nila, pwede mo siya i-kunin using distance formula. I think, total, meron ka na ditong given sa number 1 di ba? May distance ka na. Kasi sabi sa number 1 mo, find the distance between. So, alam mo na yung distance formula. So, pwede mo yung gamitin. So, ibig sabihin, kapag gumamit ka ng distance formula dito, makukuha mo yung distance na ito, malamang. Diba? Then, ito na part, yung A to B mo. So, pag parehas to guys, ibig sabihin isosceles yan. Sundan. So, check natin total para may idea ka. Kunin natin yung mga sides kasi kailangan natin yan lahat So, unahin natin yung sa distance ng let's say A to B. So, distance formula. Ayoko nga. So, meron tayong distance equals the square root ng x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. Dali lang yung kabisaduhin yung formula. Wait, thank you Sir AJ! Kayo guys, wala kayong ibibigay? Ay. So, ito na guys na. So, kunin natin yung point A tsaka point B natin. So, lagay natin yung A. That is 1, negative 3. Then yung B natin. That is 3, 2. So, lagay lang tayo x sub 1, y sub 1. Pwede yan magkabaliktaran. Like, ito yung x sub 1, y sub 1. Wait, thank you ya. Ayan guys, engineer, follow niya. Nagla-live na yan. Nagbabalik loob na yan Ay. So, meron tayong x sub 1, y sub 1. Tas x sub 2, y sub 2. Pwede mag-interchange guys. Kung ito gawin mong x sub 1, pwede yun. Tsaka y sub 1. X sub 2, y sub 2. Wait, thank you ya. Thank you, Topper. Tama lang yan kasi may pinapagawa ka
Dapat walang ano yan. Okay, thank you guys. So, meron na tayo na ito. So, lagay lang natin yung square root. Then, plug lang natin x sub 2 that is 3. Though mentally, kaya mo siya i-solve. Diba? So, magkakaroon tayo ng 3 minus 1. Naka-squared yun. Plus, yung y sub 2 natin na 2 minus negative 3. Then, kailangan lang marunong ka mag-integers. Kasi pag narito ka sa integers niyan, wala na. Goodbye na dun, no? Anyways. So, ito yung 3 minus 1, that is 2. Then, naka-squared pa yan. Plus, yung 2 minus negative 3. Anong sagot na ito? Yung 2 minus negative 3 magiging 5. Tama. That is magiging 5 squared. So, pag sinimplify natin to, basically, magiging square root ng 4 plus 25, di ba? Wherein ang 4 plus 25 magiging square root ng 29. At ang 29, di naman siya ito mabi-breakdown para makakuha tayo ng perfect squares. So, big sabihin ito magiging distance natin. So, ang gusto mo siya ilagay as decimal, pwede mo yung gamitan ng calculator. Pero I think pwede na to. So, yung a to b natin, that is square root ng 29. So, lagay natin dito. Tayo na, distance na ito. Then, proceed tayo sa distance ng b to c. So, proceed tayo sa distance ng b to c natin. Hindi ba pwedeng 7? Depende kung 3 yan. Ay, joke. Hindi pwede yan guys, no? Ba't mo gagawing 7? Hindi naman siya square root ng 49 eh. So, kung 49 pwede yun. Pero dahil hindi, hindi. Diba? So, magkakaroon tayo ng b. That is 3, 2. Then, yung c natin, that is negative 2, 4. Then, same process, lagyan mo lang siya ng x sub 1, y sub 1. Then, x sub 2, y sub 2, kung nalilito. Then, lagay mo yung formula ng distance. So, para ma-memorize mo yung mga formulas, thank you, Sir AJ. Kailangan natin, guys, na nire-rewrite lagi. So, magkaroon tayo ng distance, that is square root ng x sub 2 minus x sub 1 na naka-squared, plus yung y sub 2 minus y sub 1 na naka-squared. Then, plug na lang. Good night na guys, mga matutulog. Pasok pa eh. Anyways, so plug lang natin. Meron tayong x sub 2 that is negative 2 minus yung 3 natin. Naka-squared. Plus yung y sub 2 natin na 4 minus yung 2 natin na y sub 1 naka-squared. So pag sinimplify natin to, ano magiging negative 2 minus 3 natin? Patapos na. Oo, mga 30 minutes. De joke. So, sagutan nyo kasi. Yung negative 2 minus 3 ba 1? Binago na. So, that is magiging negative 5 naka-squared. Plus, yung 4 minus 2. Anong kakalabasan? So, basic, magiging 2 syempre. So, 2 squared siya. Wherein yung negative 5 squared, that is 25. Then, yung 2 squared natin is 4. So, which means magkakaroon tayo ng distance, which is square root ng 29 din. Kasi nga sabi natin guys, pag binisualize mo siya, dahil isosceles to, kasi isosceles nga, ibig sabihin parehas yung dalawang side niya. May similar, ibig sabihin. So, ngayon, pwede mo nalagyan siya ng markings, which means equal yung side. Pag parehas tag-isa yung line, ibig sabihin parehas yung guys. Kahit wag mo to lagyan ng sign, ng numbers, kung parehas sila ng may markings, yung isa doon meron, eto alam mo na kagad kung ano yung measure nun eh. Anyways, punta tayo sa C to A or A to C natin. So, balik tayo sa distance naman ng A to C. Nasusundan ba? Hindi. Oy,
Tupper. Christopher Mariano. Naiintindihan na ba yung pinagsasabi ko o hindi? May mention no? Na-mention ka tuloy, boss. Ay, nasusundan yan. Nagkisanda. Thank you. So, meron tayong A. That is 1, -3 galing dito yun So, 1, -3. Then, yung C natin, that is -2, 4. Then, plug lang ulit x sub 1, y sub 1, same process. Mentally, kaya na natin yun Kahit hindi na natin ito ilagay. Pero, para sa iba, syempre. May sagot ka na agad, Ryan. Grabe ka naman, boss. So, magkakaroon tayo dito, guys, ng distance formula. So, magkakaroon tayo ng x sub 2 minus x sub 1 na naka-squared plus y sub 2 minus y sub 1 na naka-squared din. Then, plug na lang natin yan. So, meron tayong x sub 2, that is -2. Minus yung x sub 1 natin na 1. Then, squared lang. Plus yung y sub 2 natin na 4 minus -3 na naka-squared. So, pag sinimplify, nung kakalabasan. Wait lang. Anyways, wait lang. So, magkakaroon tayo ng -2 minus 1 na naka-squared. So, lagay lang natin yung square root. So, yung -2 minus 1 magiging -3. Naka-squared yan, guys. Remember, nasa loob yan ng parentheses. So, dapat familiar kayo sa exponents. Then, plus, yung 4 minus -3 magiging 7 yan, positive. Then, naka-squared. Pag nalilito ka sa integers, guys, mahirapan ka na ito. If ever gusto mo matutunan yung integers, meron siya dito. Anyways, balik tayo dito. So, yung -3 squared, that is magiging 9. Plus, yung 7 squared, that is 49. And yung square root ng, yung 9 plus 49, that is magiging 58, di ba? So, magkakaroon tayo ng square root ng 58. Then, kung kaya mo siya i-breakdown na makakuha ka ng, tawag dito, ng perfect square, pwede ba siya? 29, tsaka square root of 2. Pwede, di mo rin malalabas yun. Diba? Di naman siya malalabas Pero I think, sige, lagay lang natin muna siya, ito, yung distance. Kailangan perfect square So, magkakaroon tayo ng square root ng 58 para dito. Then, proceed tayo sa, ito na yung mga distance. Then, alam naman natin na isosceles siya kasi nga parehas yung distance sa dalawang gilid. So, yung area yung pinapahanap. So, lagay tayo ng area. Triangle. That is 1/2 base times height. Pero remember, sabi nga natin, guys, yung distance na kailangan natin para sa height is manggagaling sa point B, pababa. Kasi kailangan perpendicular yun sa base. So, ito yung hahanapin mo. So, paano mo yung hahanapin ngayon? Wala na. Kasi hindi mo yun makukuha Kasi wala ka pang height. Meron kang base, wala kang height. So, kailangan mo kunin muna yung height. Para makuha na tas 1/2 base times height na. Sige. Pakita natin. Bago natin ilagay dito ng maayos. So, remember, meron tayong triangle. Let's say, patayuin natin ganyan.
Hindi ko alam shoelace. Nakalimutan ko. Mas trip ko yung matrix. Joke. So, meron tayong square root ng 29 dito, guys. Parehas naman yun. Kunin natin yung height. Then yung base natin, di ba, galing dito is square root of 58. Buo yan, no? Pero ang kailangan natin kalahati lang eh. So, ngayon, kung kalahati lang na ito, guys, ibig sabihin ito, hanggang dito, is square root ng 58 over 2 siya. Kasi natin nga natin yun eh. Nasundan mo ano, topper? Topper. Gets mo ba, boss? Hindi na naman pinagagawa ko, hindi. Yun. So, ngayon, calculate natin siya. So, remember, dahil right triangle to, paano natin makuha yung height? Kasi gagamitan mo. So, magkakaroon tayo ng c squared, di ba? Equals a squared plus b squared gamit yung Pythagorean theorem. Pero kukunin natin kasi isang base, no? Diba? So, ibig sabihin, given yung hypotenuse mo, pero given din yung isang side, missing yung isang side. Anyways, pakita na nga natin para maintindihan. Dito na nga, para isahan na lang. So, lagay natin yung triangle. Para malinis. So, meron tayong isosceles, sabi natin. Then, yung measure ng isang side is square root ng 29. Then, yung base natin, guys, that is measures 58 square root, di ba? Yung buong height yun. Ay, yung buong base. Then, ang kailangan natin is yung height. So, kailangan perpendicular yun sa base. Kasi para ma-plug natin siya dito. Ngayon, kung meron tayong square root of 58 sa buong base natin, ang kailangan lang natin is yung nandito na part. So, dahil nahati yung square root of 58 natin, hatiin natin siya dalawa, di-divide mo lang siya. So, kaya magkakaroon tayo ng square root of 58 over 2. Ngayon, pwede ka nang pumunta sa Pythagorean theorem para makuha mo yung height. So, using Pythagorean theorem, tama ba spelling ko? Tama. Pythagorean theorem. So, meron tayong c squared equals a squared plus b squared. Wherein given yung a, let's say ito yung a mo, pwede nga pumili dyan. Then yung h yung b mo. Ikaw bahala. Alam ko gets naman yun. Basta yung hypotenuse, guys, siya lagi may yung nakatutok to, siya yung hypotenuse. So, meron tayong square root ng 29 dito. Squared lang natin yun. Then, yung a natin, let's say yung square root ng 58 over 2. Naka-squared yun. Then, let's say yung b natin, guys, is yung height. So, lagyan natin as h squared. Tundan, pinalitan lang natin yung mga variables. So, ito yung a, ito yung b, ito yung c natin. Mali ba? I think tama. Anong problema ni Ryan? Saan may mali? Sige nga. May sagot ka na agad. Ay, ikaw yung mali. Kala ko mali ako eh. Anyways, so meron tayong square root ng 29 dito na naka-squared. So, makakancel yung square root tsaka yung squared nun. Matitira yung 29. Then, sa case na to, guys, apply mo exponent na rules. So, bali yung squared mo yung numerator, squared mo yung denominator. So, sa numerator natin, makakancel yung squared pati yung square root. Matitira is 58. Pero may denominator tayo na 2. So, kailangan mo rin siya squared. So, yung 2 squared magiging 4. Then, plus yung h squared natin. Then, pwede mo siya lipat, transpose. So, magkakaroon tayo ng 29 minus yung 58 over 4 equals h na lang. Pwedeng h squared, pero gusto mo square mo siya para sa na lang.
Sige, h squared pa rin. So, yung 29 minus 58 over 4, guys. So, dissimilar fraction to. Apply mo yung dissimilar fraction na concept. So, magkakaroon tayo ng over 4 as LCD. Then, 4 divide 1 times 29. Anong sagot? So, 4, grabe naman si ano. 4 times 29, magkakaroon tayo ng 6348 plus 3, 116, tama. That's correct. 116 minus 58 na lang to, guys. Pag parehas yung denominator, copy mo lang yung numerator. Kasi 4 divide 4, 1 times yung 58. So, may 58 pa rin. Equals h squared. So, ngayon, pag sinimplify natin to, anong kakalabasan? Yung 116 minus 58, anong sagot? That is 58 din. Oo nga, 58 nga. 58 over 4. So, magkakaroon tayo ng h squared equals 58. Then, dahil ang kailangan lang natin is h, square root natin both side. So, magkakaroon tayo ng height, which is, over 4 pa pala, nakalimutan ko. So, magkakaroon tayo ng square root of 58 over 4. Then, yung square root nun, parehas yung guys ha. So, magkakaroon tayo ng square root of 58 over 2. Di nakasali guys sa square root yung 4 natin kasi perfect square siya eh. So, kaya wala siyang square root kasi nga, pwede natin ilabas yung square root ng 4 as 2 na lang. So, ito yung magiging height natin. Ibig sabihin pala, ano siya, 45, 45. No? 45, 45, 90 pala to. Pag ganito, yung walang nuggets. So, anyways, meron tayong height. Kasi pag parehas nga yung side eh. No? 45, 45, 90 pala siya. Anyways, so ayun. So, ibig sabihin yung height is square root of 58 over 2. So, ito is, yan. Gets na natin yan, no? So, ngayon, plug na natin sa formula. So, galing sa area, magkakaroon tayo ng area, which is 1/2 ng base natin na square root of 58. Tapos, yung height natin na square root of 58 over 2. Ano magiging sagot? O, diba at least may natutunan na naman tayo guys, na kapag yung isosceles triangle mo is hinati mo sa gitna, makakabuo ka ng 45, 45, 90. Uy, si R. Andiyan ka pala. Tulog ka na. So, basically guys, ang pag-multiply na ito is, ano lang siya, direct multiplication. Like, yung mga numerators mo, edi multiply mo siya. So, meron kang 1 times square root of 58 times square root of 58. Magiging square root of 58 squared siya, di ba? Square root of 58 pero naka-squared. Kasi dalawang square root of 58 yun eh. I-squared ko na lang. Then, yung 2 times 2 mo siya guys, magiging 4. Wherein pwede mo to ma-simplify kasi square root tsaka yung squared maka-cancel yun eh. So, magiging 58 over 4. Then, simplify mo yung 58 over 4. Anong kakalabasan? That is 14 point something or 29 over 2 divisible by 2. Ayan, pwede yan. 29 over 2. Then lagay mo yung units. Kung ano yung units niya. Ano ba units na? Wala naman. Wala naman units. So, lagay mo lang square units. Square units. Kasi the square, ano siya guys, area. Saan ganyan siya ginagawa? So, basically, yung sagot natin dito guys is yung area is 29 over 2 square units. Tuloy na. Thank you sa pagtambay guys.
Gets mo 'to? Haba 'no? Pero basta gets mo yung concept, yun yung mahalaga. Pero madali lang 'to, eh, kaya lang matanggal lang kasi may inayos ako, eh. Ano, naiintindihan mo, boss? Nasaan na si Topper? Christopher, did you get it? May ano ka na, may number 2 ka na. May 2 points ka na. Check ka dito. Check, check, check. 5 points. Basic. Easy 5 points. O, kalahati lang. Ayun na muna. 5, 4, 3, 2, 1. Check. Ang kabila. Pero madali lang yan. Hindi yan mahirap. Formula lang naman yan. Hindi naman mahirap anuhin. Kung naghahanap ka guys ng law of sine at cosine, na-post ko na yan. Na-topic na natin yan last time. May thank you sa subscribers na. Dahil may nag-subscribe na naman na dalawa. Ayan, 98 na eh. 89 pala. Nandito guys sa trig. Kakagawa lang natin na ito last time. Nandito yung mga sa ambiguous cases. Oblique. Ivan, Zyrus. Dito baka makahanap mo yung hinahanap mo.